na Japones. Kami ay mamaalam na sa napakagandang farm at next year na lang ulit tayong magkita-kita. Babalik pala kami sa capital kasi gusto kong dalhin yung aking yana doon sa may Gradina Japonesa. Nagpalit na rin pala ako ng kanyang damit kasi yung previous na damit na sinuot niya is napakainit. Dahil nakapagpalit na nga yung yana, kaya yan feeling chillax na siya sa kanyang upuan. Yung travel plan namin from the farm going to the capital is 1 hour and 30 minutes, yes. Mas malapit siya sa capital. Sinabihan ko yung aking asawa na bago kami pumunta doon sa my garden, is dadaan muna kami sa Asian Filipino store kasi gusto kong bumili ng mga Filipino product. Nakakamiss na rin kasing kumain ng pagkain natin. Ginagrab ko na gid ang opportunity na every time kami ay dumadaan dito sa capital, ako ay dumadaan sa my store o di kaya ako ay nag-order sa mga Filipina na nagbebenta rin ng mga Filipino product. Nandito na kami sa capital and the weather the same pa rin, mainit siya at napadaan kami dito sa isang party ng capital na super ganda ng kanyang ambience because sining kahoy nga nagahilera diri sa may daan. Tapos napadaanin kami dito sa may food or bridge na napaka-aesthetic tingnan. And finally, nandito na kami sa my store at agad akong pumunta dito sa kanilang frigidaire kasi finally, meron na silang frozen. Last time kasi, nang pumunta kami dito ng aking asawa is wala pa ito. Sumunod din pala itong aking mag-ama kasi gustong makita ng aking asawa yung loob nitong store at first time niyang makapasok dito. Meron din pala silang bangos pero hindi ako bumili kasi hindi siya kasali sa aking budget. Pag ikaw ay nakatira sa ibang bansa, asahan mo talaga na medyo pricey yung mga presyo ng mga bilihin dahil nga din mataas yung mga tax na pinapatong dito at inaangkat pa yung mga produktong ito sa ating bansa or sa other country. Then, nandito na pala ako sa my counter at shoutout pala kay Ate Helen kasi nakilala niya ako. Hindi na rin pala kami tumagal doon sa my store at agad kami dito pumunta sa my Gradina Japonesa at thank you naman kasi nakahanap kami ng libreng parking area kaso nga lang is walking distance siya from the park. At ito na nga ang park, oh, 'di ba? Napakaganda. At nakikita ko na yung garden ba, napakaraming tao doon sa may loob. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, Gradina Japonesa. 5 in the afternoon na pala ito pero hindi halata, 'di ba? Napakaliwanag pa talaga niya. Kasi kapag malapit na dito yung summer, mas mahaba na yung araw kaysa gabi. At nahirapan yung aking asawa diyan sa may bato, pero dito sa may gilid is merong nilagay sila diyan na bridge. Itong aking asawa, inayos niya yung aming yana kasi nga kita niyo 'di ba tulog siya. Hopefully lang is gigising siya para naman makakuha kami kahit papano ng pictures dito sa may Japonesa Gradina. Ito pala yung kahoy na dinadayo dito pero di ko alam kung ano yung pangalan niya. Tapos sa may gilid dito is meron diyang patubig. Tapos may maliit na bridge papunta doon sa may other area which is madami akong nakikita doon na nagpipiknik. So punta tayo dito sa my center kasi dyan kumukuha ng mga litrato ba. Pala akong mga photographer na nakita dito na nag-offer na kanilang service para picturean kayong magpamilya pero ewan ko lang kung may bayad ba. At tingnan nyo naman yung isang puno na ito. Hitik na hitik talaga siya sa mga nagagandahang mga bulaklak at kapag ikaw ay magaling dito kumuha ng picture, very Instagrammable talaga. Korean feels ang dating mo dito. Very well known gid ang place nga ini. Hindi lang ini isa ka beses na nakapunta kami dito ng aking asawa, ilang beses na rin. Pero first time ito ng aming yana na pumunta dito at yan yung paikot-ikot ako dyan kasi napakaaliwalas ba ng paligid because of the beautiful flowers. At nagising na nga yung yana, nagulat pa siya sa place na ito. Iniisip siguro ng yana na siya ay nag-dream ba? Bakit kanina nasasakyan pa siya? Ngayon nandito na siya sa napakaraming tao at napakagandang mga bulaklak. Ayaw nang bitawan ng yana itong sanga ng puno ba? Nag-e-enjoy siya dyan. Lumabas kami doon sa my garden kasi anong oras na ba? Tapos na rin kami doong umikot-ikot at mag-picture taking. Yan yung niya na ini-enjoy niya yung bawat paglalakad niya dito sa park kasi ang dami niyang bata na nakikita at kinakausap niya. Kaso nga lang, kinukuha niya yung mga laruan ng bata, ginaagaw niya ba? Pag pumunta kayo dito sa my Gradina Japonesa, ito yung kanyang signature, yung napakalaking Arcol di Triumph. O diba, napakaganda no? Pero mas maganda ito siya sa gabi kasi meron siyang pa-lights. Kailang punta na rin kami dito ng aking asawa nung wala pa kaming anak at naikot na rin namin. Napakaaliwalas ng park na ito. Pauwi na pala kami at 6:30 na ng gabi pero hindi halata diba kasi maliwanag pa.